Praise God, hallelujah. Amen. Palakpakan naman natin si Jesus. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoong Diyos. Sa katunayan ng ating buting pastor ay wala ngayon dahil sila po ay talagang nakikipagpuno. Amen. Upang magtagumpay ang gawain ng Diyos. Amen. Meron po sila, dapat kasama ako sa 3 days prayer and fasting, pero hindi ako nakasama kasi talagang kailangan pa natin sa lugar na ito. Amen. Dahil although meron nga tayong mga assistant, pero hindi pa rin talaga natin maasahan. Dahil meron pa rin talaga sila mga priorities sa kanilang buhay. Pero ganun pa man, nandito tayong lahat, handa pa rin maglingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Hindi nga namin alam kanina ni Jam kung sino yung mga aral sa aming dalawa kasi hanggang ngayon talaga hangap din talaga ng tiyan ko. Kaya hindi ako makasigaw na maayos kasi nga sakit. Sabi ko kaya in a minute, talaga sabi ni Jam na hindi niya kayang mangaral. Naintindihan ko naman kasi hindi pa siya ganun nag-focus sa gawain. Kaya di ba palagi siyang wala dahil nga sa ano naman yung kanya may papangaral. Kaya in a minute, amen, nagrema ang Panginoong Diyos sa akin dahil 2026 na. Pero ganito pa rin yung sitwasyon natin sa gawain ng Diyos. Pakibukas po, amen. Ito yung binigay ni Lord sa bawat isa na nagre-rema. Actually, napanood ko nga yung video ni Pastor Sam sa live ni Pastor Alan Laigo. Siya yung testimony ng aral, pinatotoo niya yung galaw at kilos ng Diyos sa lugar ng Eva Comad, San Juan. Alam niyo po yun, yung laki ng pinagkakaiba ng San Juan. Ang San Juan, hindi natin kailangan hamunin sa pagbibigay, pero nandoon. Pero, mababasa natin dito mamaya sa mensahe ko, magkakaiba pala. Hindi pala pare-pareho yung ministry na inatang sa atin ng Diyos. Kaya, ito po, yung binigay sa akin mensahe ng Diyos. Be matured as a servant. Amen. Mga servant po ba tayo ng Diyos? Parang ang hida. Dapat kapag servant tayo ng Diyos, we are a soldier of God. Dapat lagi tayong handa. Servant ba tayo ni Jesus? Amen. Amen. Since tayo ay servant ng Panginoong Diyos, kailangan meron po tayong maturity. Amen. We are not a baby Christian na kailangan milk pa rin yung ating tinitake. Amen? Bago natin, basahin, talakayin, himay-himayin ang salita ng ating Panginoon, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa gabing ito. Ikaw ang aming tinataas, sinasamba at tinadakila. Malaking pribilehiyo, Panginoong Diyos, ang inatang sa akin at aking pinapasalamat sa gitna ng aking nararamdaman. Pero Panginoong Diyos, ikaw pa rin, Panginoong Diyos, ang nagbigay sa akin ng kalakasan. Ikaw pa rin nagbigay ng mensahe na nagrema sa aking buhay. Na kung saan, isa rin ako sa mga tao ito. Isa rin ako na maaring sa mga salita mo ay meron akong nakakalimutan at di nagagawa.
Alam ko po, Panginoong Diyos, na hindi ako exempted. Pero Panginoong Diyos, sa gabing ito, itago mo, Panginoong Diyos, sa akin kahinaan sa iyong likuran. Ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang may taas sa aming buhay. At ang lahat ng naririto na makikinig ng inyong banal na salita ay magtatanim sa kanilang puso't isipan at sa kanilang buhay. Hallelujah, na kanyang na aming nilalakaran, Panginoon, ay aming mabibitbit bilang kalakasan at maging katagumpayan laban sa mga kaaway. Panginoon, sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakilas tanging pangalan mo. Amen. Praise the Lord. David, huwag mo na mag-cellphone. Ha? Amen. Hallelujah. Be matured. Doon pa lang sa salitang matured. Dapat mag-ingat na po tayo. Ha? As a servant of God, tayo yung mga tinawag ng Diyos, mga pinili ng ating Panginoong Diyos. Kaya binigay nito kasi kailangan natin ito eh. Amen? Ang gawain ng Diyos, talagang parang wala nang sumusuporta. Hallelujah? Mga ilan-ilan na lang. Kaya kailangan natin maging matured. Magkaroon tayo ng maturity as a Christian, as a servant. Amen? Huwag na natin antayin na, amen, na ang Diyos pa ang kikilos sa atin. Ang Diyos pa ang magtatapos sa atin. Ngayon pa lang na meron tayong tinawag. Kasi nga, pag hindi kaya ng leader nyo, ang Diyos ang magtatapik. Mahirap kasi pag ang Diyos, di ba? Amen po ba? Mahirap ang Diyos kapag siya ang nagtuwid sa atin. Hanggat yung ginagamit ng Diyos ang natutuwid sa buhay natin, magpatuwid na po tayo. Kasi talagang masakit pag ang Diyos ang natuwid sa atin. Amen? Basahin po natin sa aklatang Hebreo chapter 5 verse 12 hanggang 13. Ang sabi dito, amen, dapat sana yung mga tagapagturo na kayo. Amen. Ang tinutukoy dito sa aklatang Hebreo ay tayo. Okay lang sana kung one day, 1 week, 1 month, 1 year. Kaso, amen, more than a year na tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Diba? Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Pero may mga Kristiyano pa rin talaga takot. Amen. Magturo ng Ebanghelyo ng Diyos. Napapanghinaan. Bakit? Dahil hindi nila ginagampanan yung inatang ng Diyos sa bawat isa. Pero alam niyo po ba mga kapatid, pag lagi natin ginagawa ang mga bagay, ito'y ating makakasanayan. Ito'y ating hahanap-hanapin. Hindi kompleto ang iyong araw pag hindi mo nagawa yung inatang ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Parang ganito lang yun sa pagtatrabaho natin. Una, hindi tayo sanay. So on and so on and so on. Nasasanay ka na. Kahit nakapikit ka, kaya mo nang gawin. Maging sa salita ng Panginoong Diyos, isang verse, 2 verse, hanggang sa makabisado mo na hindi na yan mawawala sa isipan mo. Magiging tabak at tatatak na yan sa puso mo, yung salita ng ating Panginoong Diyos. At kahit saan ka man magpunta, amen, kaya mong ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga ni Jam, naka-attend kasi siya sa iba, amen, ibang church sa Victory, sa May Alabang. Tama nga naman. Amen. Yung pastor na nangaral doon, puro salvation, wisdom, and knowledge. Kasi, yung sinabi ko sa kanya. Yung mga malaking congregation, hindi na po nila kilala yung kanilang nasasakupan. Wala silang hands-on. Amen? Hindi katulad sa atin na ultimo bahay alam natin. Alam natin kung ano yung pinagmulan nila. Dahil tayo hands-on. Kaya kung bakit sa bawat pangangaral ng mga God's Kingdom, may mga patama. Diba? Tama po ba?
Sino po ba, ang sabi ko nga sa kanya, sino ba ang gusto mong magtuwid sa'yo? Yung lingkod na ginamit ng Diyos o ang Diyos na mismo. Di ba? Mas masakit kapag ang Diyos. Tama naman. Sa bawat pangangaral dapat maituro. Pero dahil meron talagang katigasan ang tao. Di ba nga, sabi ko sa pangangaral ko noong una, di ba rin nagsaktan ka sa salita? Ang importante is hindi ka mapunta sa impyerno. Amen? Kesa naman amu-amuin ka. Amen? Pero magiging katigasan lang yan ng ating mga ulo. Amen? Kaya, magkaiba po talaga. Magkaiba talaga ang mga mensahe, lalo ang Diyos ang kumilos. Depende yan sa kongregasyon na ating inaaniban. Amen? Kung nagpatama sa mensahe ng Diyos at tinamaan ka, ibig sabihin, ginagamot ka. Pero ang salita ng ating Panginoong Diyos ay hindi patungkol sa'yo, ibig sabihin, tapat kang lingkod ng Diyos. Amen? Nobody's perfect. Hindi po tayo mga perfect. Pasensya na po medyo. Hindi po tayo mga perfectong tao. Nagkakamali po tayo. Pero since na nagpagamit ka, tinanggap mo ang Diyos sa buhay mo, pinagamit mo ang iyong buhay. Amen? Kaya hindi mo na masasabi na, Pastor, hindi kami perfecto. Amen? Pero tinanggap natin si Jesus eh. We're not exempted or exemption sa mga paghihirap na katulad ng nangyari sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya sinasabi dito, lagi nating ini-encourage, in-exercise ang bawat isa na dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan na mga panimulang aralin ang salita ng Diyos. Una natin inalam, Genesis 1:1, God created the heaven and the earth. Yun palang malaking pagpapasalamat na bago tayo nilikha ng Diyos, nilikha muna niya, hinanda muna ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Amen po ba? Sa Genesis 1:1, matatagpuan, hallelujah, na mga unang nilikha ng Diyos bago ang tao. Dahil bago kanya nilikha, ginawa muna ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Lahat ng ating daramtin, lahat ng ating kakainin, lahat ng ating mga kailangan, ginawa muna niya. Tapos tayo, hinanda na ng Diyos, pinakain na tayo ng mga salita niya. Hanggang ngayon, taon na tayo naglilingkod sa Diyos. Pero para pa rin tayo mga baby Christian. Diba? Kaya mahirap talaga ang tanggapin ng Panginoon. Madaling sabihin na tinanggap mo ang Diyos. Pero ang hirap talaga pagdating sa gawa. Amen? Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Maintindihan sana natin ang bawat isa kung tayo ay mga bago pa lamang. Paandap-andap, parang flashlight, on and off. Lulubog, lilitaw. Hallelujah. Pero matagal na tayong Kristiyano, itandaan po natin ha. Pag tayo matagal ng Kristiyano, ang Diyos hindi papayag na mapawalay ka. Lagi kanyang i-remind. Lagi mo siyang maaalala. Sa paanong paraan? Tandaan po natin ha, hindi sa kasayahan. Hindi natin maalala ang Diyos. Totoo po yan. Sa bawat tayo'y masaya. Maalala po natin ang Diyos sa bawat kapigatian na ating nararanasan. Kasi bakit? Sa bawat kapigatian na ating nararanasan at wasak at tagumpay ka pinagaling ng ating Panginoong Diyos, doon mo malalaman ang himala at hiwaga ng ating Panginoong Diyos na ginagawa niya sa ating buhay. Tama po ba? Marami nangyari sa ating mga ganyan.
para maranasan natin yung goodness at greatness ng God. Pinaparanas tayo ng mga lesson learned na kailangan natin mapagtungkol pa ulit-ulit Kasi bakit? Lagi natin ina-admit na tayo ay mga hindi natin kaya, we are baby Christian, hindi kaya, pero kaya natin Ang dami natin problema na nangyari, pero napagtagumpayan natin. Amen? Matagal na po tayo Kristiyano, kaya itong Hebreo, lagi natin itatak sa puso't isipan natin. Hindi na po tayo mga baguhan. Matagal na po tayo sa ministeryo ng Ebacom. Kaya gisingin natin ang ating puso't diwa. Paano tayo magkakaisa? Mamaya na muna kayo mag-cellphone. Mag-focus muna kayo dito. Kunin mo muna yung cellphone dyan. Mahirap po kasi talaga dahil sa may nararamdaman ako. Gusto kong matapos sana. Pero kung sayang yung talata, pag hindi natin na itindihan ng maayos. Amen? Kaya dapat sana yung mga tagapagturo na tayo. Isa na tayo na tumatayo dito kahalili ng ating buting pastor. Nangangaral sa kalsada. Hindi hindi ka sobrang galing mangaral sa kalsada. Ipamuhay mo lang kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ipangaral mo kung sino ka at kung paano ka binago ng Diyos. Tama na po yun. Dahan-dahanin natin. Ayaw ng Diyos na masyado kang magaling. Ang gusto ng Diyos, siya lang magaling. Hallelujah. Pero tinuturuan tayo ng Diyos na maging katulad niya. Dahil mahal tayo ng Diyos. Kasi pag nalampasan natin ang ating Panginoong Diyos, katulad na tayo ni Satan. Hallelujah. Na gusto maging mataas sa ating Panginoong Diyos. Huwag po natin kalilitaan yung ating pinagmulan. Kung paano ka tinanggap ng Diyos at tinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. So verse 13, ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas. Hindi na po tayo mga sanggol. We are matured Christian na. Hallelujah. Ang mga sanggol ay wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Pero ikaw, naiintindihan mo na ang mabuti at masama. Kung ano yung hindi ka aya-aya sa harapan ng ating Panginoon, huwag na po natin gagawin. Kasi bakit? Kung yung pastor mo, nasaktan mo, ano pa kaya ang Diyos? Amen? Ang tao, madali masaktan. Pero ang sabi sa salita ng Panginoong Diyos, ang Panginoon ay mapanibuguin. Amen? Ayaw niya na meron kang inuuna bukod sa Kanya. Binigyan tayo ng Diyos ng 24 hours. Ano kaya ibigay lang natin sa araw ng Miyerkules, Biyernes, Linggo ng umaga, Linggo ng gabi? 2 oras po, tapos the rest, bahala ka na. Amen? Kahit anong gawin mo sa oras na yan, gawin mo na. Sa mga oras ng mga gawain, huwag na po tayo, kung marami pa tayong gagawin, huwag na po natin itapat sa mga araw na may gawain ng Diyos. May Lunes, may Martes, may Huwebes, may Sabado, Wednesday and Friday, Sunday. Idulog na natin sa Panginoon. Ilapit natin sa Panginoon. Dahil hindi natin kaya kung sarili lang natin. Amen. Palakpakan natin na malakas ang ating Panginoon. Tandaan po natin na we are not a baby Christian. Dapat tayo ay mga matured na. Dahil matagal na tayo Mga maraming gawain. Kaya bakit maraming gawain ang God's Kingdom para hindi ka mapawalay? Dahil kapag hindi ka umarte ng mga godly activities na gawain ng Diyos, mapapasukan po tayo ng away. Diyan po yung pwede tayo manghina. Lalo-lalo na sa pinansyal. Pero alam mo, na umating ka ng mga godly activities, kakulangan man sa pinansyal, pero may isip mo, Lord, bakit ako nakakasama sa mga ganitong gawain, pero kulang ang pinansyal ko. Pero nakaka-attend pa rin ako, bakit? Ibig sabihin, ang Diyos ang gumagawa. Ang Diyos ang nagsusupply ng lahat ng ating pangangailangan. Palakpakan natin ang malakas ang ating Panginoong Diyos. Kahit kailan po hindi tayo pinagulong ng Diyos. Kulang lang tayo sa trabaho. Kulang lang tayo sa gawa at sakripisyo. Amen?
Meron po tayong tatlong pag-aaralan. Hallelujah. Bilang isang Kristiyano, na matuto tayo maging matured as a servant of God. Number 1, execute the Word of God. Ito po yung kailangan nating sanayin ang ating sarili na may tanim at paglikod sa Diyos. Number 2, avoid lust of flesh. Hanggang ngayon, marami pa rin Kristiyano, amen, nasa laman, nasa lust of flesh. Hallelujah. Pangatlo, hard work. Hanggang ngayon, kulang pa rin tayo sa pagtatrabaho. Ginawa na ng Diyos, binigay na ng Diyos ang iyong mga kailangan, ang iyong mga binigay ng Diyos ng kanya-kanyang ministry. Pero hindi pa rin natin nagagawa. Basahin po natin. Hallelujah. Sa una, execute the Word of God. Sa aklat po ng Efeso chapter 4, 11 hanggang 14. Ang sabi dito, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Hallelujah. Ang iba naman mga propeta. Ang iba ay mga ebangelista. At ang iba ay mga pastor at mga guro. Amen. So nandito po tayo, hallelujah, sa ebangelista. Tayo po nag-iibanghelyo ng salita ng ating Panginoon sa mga taong hindi pa kumikilala sa Kanya. Natulad mo, natulad ko, na binago ng Diyos. Bakit hindi natin, hallelujah, gawin yung katulad ng ginawa ng ating buting pastor nung hindi pa tayo nakakilala, magsakripisyo po tayo ng buhay. We are so lucky, mga kapatid, na meron tayong pastor na tatalaga ng kanyang buhay. Iniwanan ng mga profesyon para lamang sa gawain ng Diyos. Marami, ang pastor po may mga pamilya din. Ang mga guro may mga pamilya din. Pero bakit itinalaga ang kanilang buhay sa gawain ng Diyos para magsakripisyo? Dahil tinawag kami ng ating Panginoon. Hallelujah. Hindi po biro maging pastor. Ikakain na lang ng mga anak namin, ibibigay pa sa gawain. Amen? Hindi biro ang bayarin natin sa pledges ng gawain ng Diyos. Amen? Magkaroon po tayo ng kusa. Hindi lang sa mga pagbibigay, mga pledges, tithes and offering. Maging sa obligasyon natin, pagdalo, malaking bagay na po yan. Hallelujah. Kung wala kang maibigay sa gawain ng Diyos, italaga mo ang iyong buhay. At naniniwala ko, mahabagin ng Panginoong Diyos ang araw. Ipagkakaloob niya rin ang inihiling mo sa Panginoon. Tama po ba? Hallelujah. Kung bakit minsan tayo nakakaranas sa mga ganyan, dahil kulang ang ating sakripisyo sa Panginoon. Kahit kami, nakukulangan pa rin. Kahit pagod na ako, nakukulangan pa rin sa paggawa dahil hindi na namin alam kung paano namin may encourage yung mga tao. Sabi nga ni Pastor hayaan mo ang Diyos yung kumilos sa kanilang buhay. Kami ay ginamit ng Diyos sa kanyang makapangyarihang kaparaanan. Pero nasa inyo pa rin ang tamang desisyon. Ang gagawa ng mabuti or gagawa ng masama. Amen? Basta kami, hindi kami nagkulang sa bawat isa na turuan yung gustong ipagawa ng Panginoong Diyos sa bawat isa. Amen po ba? Tayo mga ebangelista ng Diyos. Amen. Nakakaligtaan na natin mag-street preaching. Sabi ko nga kung meron lang talaga magtatalagaan ng buhay na maging song lead, araw-araw ako mag-street preaching. Kasi po bakit? Hindi po ganoon kaano yung ang aking boses. Pag once na nag-street preaching po ako, pagdating sa awit, wala na po talaga lumalabas. Amen. Hindi pwede na pag sumama ako sa street preaching na ako'y mamimigay lang ng mga flyers. Dahil bilang isang lingkod ng Diyos,
nakakaramdam tayo ng conviction na hindi pwede yung miyembro mo lang yung nag-street preaching na nandun ka, na namimigay ng flyers, pero ikaw hindi ka makakapangaral. Hindi po, hindi ko kaya. Kaya minsan hindi ako sumasama sa street preaching sa araw ng gawain dahil inihanda ko ang aking boses upang umawit sa ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin, magkakaiba po yung ministeryo na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kung hindi tayo handa, huwag mo tanggapin. Amen? At pag hindi mo naman tinanggap ang ministeryo na ginawa sa iyo, inatang sa iyo ng Diyos, marami po tayong mararanasan. Kung ano-anong mararanasan natin, ibalik ka lamang ng Diyos sa iyong ministeryo. Amen po ba? Tandaan po natin, ha? Hindi lahat pinagkalooban ng ministeryo ng Diyos. Pili lamang. Kahit dumami pa tayo sa kongregasyon, pili lamang. At napakaswerte natin kung isa tayo sa ginagamit ng Diyos sa kaharian na gawain niya sa lugar na ito. Amen? Pag sinabing kaloob at pag sinabing binigyan, ibig sabihin niregaluhan tayo ng Diyos. Gusto nating makatanggap ng regalo sa mga mahal natin sa buhay. Pero ang Diyos, binigyan na tayo ng regalo. Ayaw pa natin angkinin. Aangkinin mo lang. Walang masama, gagawin mo. Amen? Kung ginawa mo yung dapat na gagawin mo sa kaharian ng Diyos, pero samot-sari, problema pa rin, pagkukulang ang nangyayari sa buhay mo, ibig sabihin, ikaw ay tinatalisay ng Diyos. Dahil ikaw ay tapat na naglilingkod sa Kanya. Sinusubukan tayo ng Diyos sa kabila ng kahirapan. Magpapatuloy pa ba tayo sa paglilingkod sa Panginoon? Hallelujah? Amen po ba? Kaya yung meron tayong nararamdaman na conviction, huwag po nating nahadlangan. Kung sa araw ng mga gawain, kailangan mo umaten sa kabila na meron kang nararamdaman, gawin mo. Dahil ang gawain ng Diyos, hallelujah, ay gamot sa mga maraming sakit. Hallelujah. Dahil baka pagdating mo ng gawain, may salita ng Diyos sa iyo nakaligtaan na nagrerema sa puso mo upang mabuhay muli ang iyong pananampalataya sa Diyos. Kaya tangkilikin po natin na gumawa sa araw ng sambahan at inan po natin. 2 oras lang po ang gusto ng Diyos. Amen? Binigay na ng Diyos sa atin lahat. 2 oras lang sa kanyang gawain. Kaya huwag po natin kaliligtaan. At kung meron tayong ministeryo na nirigalo ng ating Panginoon, gawin po natin. Hindi man tayo maging perfecto, pero ginagawa natin yung kaya natin. Kita sa mga kaya mo, pero hindi tayo gumagawa. Amen? Sa verse 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang. Ibig sabihin, pag tinawag ka ng Diyos, tayo pala ay tinawag ng Diyos na kanyang mga hinirang. Upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Oh, di ba? Lahat ng mga sakot sa gawain ng Diyos ay isa pala tayo sa katawan ng Panginoon. Ibig sabihin, tayo ay mga mata, tayo ay mga tenga, tayo ay mga ulo, mga kamay, mga paa, mga puso, lahat ng meron ng ating Panginoong Diyos. Isa pala tayo doon. Isipin mo na lang, ito ang ating Panginoong Diyos ang gawain. Kayo ang mata, kayo ang paa, may ulo, may kamay. Isa lang ang hindi mag-function, lupay-pay po ang gawain ng Diyos. Amen po ba? Isa lang ang mawala sa araw ng simbahan. Parang PWD ng pastor. Wala na siyang kakayanan. Hirap na siyang bulag,
pwede siyang maging bulag ang gawain sa lugar na ito dahil hindi kumpleto ang katawan ng ating Panginoong Diyos. Sa oras ng araw ng gawain, wala si Cherry. Kulang ang gawain ng Diyos. Wala si Sister Lori. Kulang ang gawain ng Diyos. Wala si Brother Ryan, si Michelle. Kulang ang gawain ng Diyos. Dahil tandaan po natin, pag kulang, nagkulang tayo ng isa man lang sa tinawag hira ng Diyos, kulang na rin pala ang katawan ng ating Panginoon. Tama po ba? Kaya ibigay po natin ang 2 oras. Pag sumakitan natin ang gawain ng Diyos, 2 oras lang po yung hinihiling ng Diyos. Huwag na po natin ipagkait. Para sa mga bawat ating kahilingan, hindi rin po tayo pagkaitan ng ating Panginoon. Hallelujah. Ibinibigay ng Diyos, nagpo-provide siya. Pero meron tayong mga matinding pangangailangan na minsan hindi na kaya ibigay ng Diyos. Dahil tinitingnan ng Diyos yung kakayahan natin sa gawain niya. Amen. Kung ikaw pa rin ba ay sa mga katawan ni Kristo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. 13. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa, tingnan mo. Ginawa tayong hinira ng ating Panginoong Diyos upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Bakit? Sa anong paraan? Amen? Inaalis ng Diyos na makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. Pero pag tayo ay hindi kompleto, ang sabi dito, at maging ganap ang ating pagkatao, ibig sabihin, pag hindi tayo kompleto, hindi po magiging ganap ang pagkatao at pagiging ganap ni Kristo. Amen? We are a body of Christ. We are the temple of Christ. Magkulang man na tayo, hindi na, tingnan mo naman, maawa tayo sa Panginoon. Pag hindi tayo kumpleto, hindi magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Amen? Tinawag tayo ng Diyos sa lugar na ito. Kaya, manampalataya tayo. Amen?